po, Brother Limuel, Sister Betty, good morning. Morning, Brother Dave. Good morning, Brother Aaron. Purihin ng Diyos sa umagang ito. At tayo magpasimula sa gawain ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Ito po ay isang programa ng Door of Faith Church Pandi na naglalayo na makatagpo ang Panginoon, malaman ang kanyang kalooban para magawa natin ito. Magabayan tayo sa bawat araw ng ating buhay. Good morning, Pastor Wilma. Good morning, Sister Jessica. Tayo po'y umawit muna sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Panginoon Jesus, lagi kang pinananabikan ng puso ko ito. Ang masilayan kay labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin bawat araw. Panginoon Jesus, lagi kang pinananabikan ng puso ko ito. Ang masilayan kay labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin bawat araw. Aking Panginoon, Ikaw ang kalakasan, ang iyong pagdating ang aking kaliwan, pagkat ika'y makikita ng mukha. Mamamalas ko ang iyong kagandahan. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan. Aking Panginoon, Ikaw ang kalakasan, ang iyong pagdating ang aking kaliwan, pagkat ika'y makikita ng mukha. Mamamalas ko ang iyong kagandahan. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan. Purihin po ang Diyos. Good morning, Sister Jasmine, Brother Kevin. Good morning. Okay. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Tulungan tayo ng Diyos na mapag-aralang mabuti ang kanyang mga salita
Paki-share nyo po itong live video na to upang marating pa yung marami nating mga kapatid. Paki-share nyo sa DFC family at kahit sa inyong personal account, ano nyo po ito. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama, purihin ka, dakilang Diyos, salamat sa iyong kabutihan, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin na maunawaan ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin ang inyong kalooban ayon sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami maunawaan ito upang kami maging mas mabuting kawal ninyo, Panginoon. At magawa namin, Panginoon, ang mga bagay na mas tama, mas nakaayon sa inyong kalooban. Purihin po kayo. Maraming salamat. Ito po aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, buksan natin yung Bible natin sa Gawa, chapter 5, mula verse 1 hanggang 16. Amen. Salamat kapatid sa pagsishare. Ganito po ang sinasabi, babasahin ko po. Ngunit may isang lalaki na ang pangalan ay Ananias ang nagbili ng isang ari-arian na may pagsang-ayon ng kanyang asawang si Sapphira. Nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinala ang isang bahagi labang at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Nabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nananatiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Verse 5. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at namatay. At sinidla ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Tumindig ang mga kabinataan at siya ay binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Pagkatapos ng halos 3 oras na pagitan, pumasok ang kanyang asawa na hindi nalaman ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung pinagbili ninyo ng gayong halaga ang lupa. Sinabi niya, oo, sa gayong halaga. Verse 9, sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nasa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Agad siyang bumagsak sa kanyang paanan at namatay. Pumasok ang mga kabinataan at natagpuan nilang patay siya. Siya'y kanilang inilabas at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. 11. Sinidla ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng mga nakarinig ng mga bagay na ito. Verse 12. Sa pamamagitan ng mga apostol ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Naroon silang lahat na nagkakaisa sa portiko ni Solomon. Sino man sa kanila ay di nanghas na makisama sa kanila, subalit sila ay itinaas ng mga tao. Lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon.
Kaya't dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan ang mga banig upang sa pagdaan ni Pedro ay madaanan man lamang ang anino niya ang ilan sa kanila. Nagkatipon din ang maraming bilang ng mga tao mula sa mga bayan na sa palibot ng Jerusalem na nagdala ng mga may sakit at ng mga pinahirapan ng masasamang espiritu at silang lahat ay pinagaling. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Good morning, Sister Cherry Reyes. Good morning po. Mga kapatid, itong chapter 5 ng Acts ay tungkol yung unang bahagi kay Sapphira at kay Ananias na mga unang miyembro ng simbahan, ng church, na hindi pa ito doon tinatawag na mga Kristiyano. Ang wala pang katawagan sa mga unang Kristiyano noong araw. At itong pagkakataong ito ay nagsasama-sama na yung mga alagad. Natutuwa sila dahil nung sila tumanggap, nakupuspos sila ng banal na spirito. Doon nila naranasan yung pagsama ng banal na spirito na may kakaibang nangyayari sa kanila, nababago yung kanilang isip, yung kanilang buong pagkatao ay nagkakaroon ng pagbabago. Good morning, Brother Anjo. Good morning, Sister Fernice. Nagkakaroon ng pagbabago kasi pagka naranasan mo ang banal na spirito, nagkakaroon ng change sa buong pagkatao ng isang mananampalataya. Mula sa loob ng kanyang puso patungo sa kanyang isipan hanggang sa kanyang buong pisikal na pagkatao ay nagkakaroon ng change. Tama po yung sinabi 2 Corinthians 5:17 na ang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Nawawala na yung dating pagkatao, ito'y nagiging bago na. Kaya yung mga mananampalataya na unang nagpakita ng mga pagkakaiba ng dating pagkatao papunta sa isang bagong buhay sa Panginoong Hesus ay mayroong pagbabago. Ang pagbabago na isa sa mga nangyayari, nawawala na yung para sa sarili at ang naiisip na lang ay yung para sa katawan ng Panginoon. Puro sa Panginoon na. Hindi na iniisip yung pang sarili kasi ang nararamdaman nila na kahit ano mangyari, hindi sila magkukulang. Hindi sila mapababayaan. Kaya mga kapatid, ang aral na to kailangan maintindihan natin, makita natin na panghawakan natin yung pagsama ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung parang dati pa rin tayong tao. Good morning, Sister Nicole, na nakaasa sa mga pansarili natin. Hindi po natin kailangang baguhin yung pakiramdam na ibinibigay sa atin ng banal na spirito. Kung paano nilang nagagawa yun noong araw, kaya din natin yun gawin sa ngayon. Ito'y isang hakbang ng pananampalataya, isang malaking hakbang ng pananampalataya. Bagamat hindi ko
idinadagan sa inyo yung ganoong klase ng pagbabago. Ang kagaya nila, ibinenta nila yung buong ari-arian nila tapos binigay nila sa church. Sa ngayon, pagka ito'y itinuro sa bawat isa, pwedeng ma-misinterpret, pwedeng maisip ng mga tao ay pinipirahan sila ng mga pastor. Pero ang nangyari noon ay hindi naman ito itinuro sa kanila. Mismong yung mga may katawan ang naudyukan ng banal na spirito na gawin yung isang bagay na lagpas sa kaisipan ng tao. Lagpas po yan sa isip ng tao. Ang isip ng tao ay mababaw. At ang pananampalataya halos nga ng tao ay nasa sinasabi lang niya, nasa bibig lang niya. Pero yung hakbang ng mga sinaunang alagad ay kakaiba. Talagang lubos yung kanilang pananampalataya at umaasa na sa kabila ng kanilang gagawin ay hindi sila pagkukulangin ng Panginoon. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kung nangyayari yun noon, pwede pa rin yan mangyari ngayon. Yan ay nasa sa puso ng tao. Okay? Kaya nga po, hindi nagbabago yung utos ng Diyos yung pamantayan niya sa paraan ng pagtatapat. Itong ginawa nila, ito yung udyok sa kanila ng pagtatapat. Kaya nga, mahihigitan nito ang lahat ng klase ng pagtatapat ng tao. Kasi ang tao, sa ngayon, ang sinasabi lang nila, kung ano yung taos sa puso ang gagawin niya, no? Ang ibibigay niya. Siyempre, mostly ang pagiging taos na iniisip ng tao ay yung kaya lang niyang ibigay ayon sa kapasidad ng kanyang kakayahan, no? Kaya hanggang ganun lang. Kaya nga hindi inalis ng Panginoon yung kanyang panukala, yung pamantayan, kung paano malalaman kung sino talaga ang tapat. Kaya nga mayroong ikapo, hindi na kinakailangang ibigay mong lahat. Bagamat, pwede mong gawin. Pero pagka nagawa mo yung isang kalooban ng Panginoon, ang pagtatapat, pinag-uusapan po kasi natin dito ay tungkol sa kung paano ka magbibigay sa Panginoon. Kasi Ananias at Sapphira nagbenta ng lupa. Yun ang udyok sa kanila ng banal na spirito. At ang udyok sa kanila, ibigay lahat. Pero hindi pa rin sila naging matuwid. Pero hindi lang sila yung mga taong ginamit noon bago pa nila ito nagawa. Marami na ang sumubok na gawin ito. Ng mga alagad na ibinebenda yung kanilang mga ari-arian at binibigay sa paanan ng mga apostol para magamit sa gawain ng Diyos. Nakita yun nila Ananias at Sapphira. Siguro nakita nila na may kaibahan at hindi, sabi kasi dun sa mga unang chapter, hindi pinagkukulang yung mga gumawa nun. Siyempre, ayaw mo na magkulang ka. Ayaw ng tao na siya ay kinakapos. Siguro sinaanin niya sa Sapphira na engganyo, maaaring dumadanas din sila ng kakulangan. Kaya ginaya nila yung ginawa ng mga apostol. Kaya lang ito'y may maling kaisipan, no? Hindi naging tapat na tapat yung dalawa.
kumbaga naisip nila, na ipangako nila kasi na bibigyan nila lahat. Pero dahil hindi naman nalalaman ng mga alagad kung magkano yung halaga, naisip nila kung babawasan nila, maiisip pa rin ng mga alagad na buo yung kanilang ibinigay. Pero hindi po natin maloloko ang Diyos. Kaya nga, nung sila nakumprontan ni Pedro at nagkaroon ng discernment si Pedro na hindi ganun ang ginawa ng dalawa, namatay yung dalawa mismo sa harapan ng mga apostol at natakot yung mga tao. Lalong nalaman nila na napakamakapangyarihan pala talaga ng Diyos. At mga kapatid, isang bagay na kailangan natin maintindihan kapag may mga pangako tayo sa Diyos ay tuparin natin. Noon po, yung mga nangyayari noon, diretsuhan na namamatay. Yung may mga hidden agenda sa kanilang buhay. Hindi natin pwedeng paglalangan ng Panginoon. Hindi natin pwede i-outweigh o outsmart ang Diyos. Alam niya lahat simula kabuuan ng sanlibutan hanggang sa kaloob-looban ng iyong kaisipan, alam ito ng Diyos. Kaya huwag tayong gagawa ng mga paraan na hindi makakabuti sa atin, bagamat hindi namamatay bigla ngayon ang mga tao, pero pwede pa rin gawin yun ng Diyos kung gagawin niya, kung loloobin niya. Pero huwag nating subukan ng Panginoon dahil delikado. Kaya minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, hindi nga tayo pinatay ng Panginoon, pero bakit nagtataka tayo? May mga bagay na parang hindi natin maabot. Parang kapos yung kalagayan. Ito'y dahil sa mga bagay na iniisip natin na dapat natin gawin pero hindi natin itinutuloy gawin. Mga kapatid, yung ikapo kasi, hindi iyan na simpleng bagay lang na kailangang isipin o paglakuan natin ng Panginoon. Alam nyo, ito'y isang malaking batayan ng Panginoon para sa ating puso. Ang pinag-uusapan dito ay usapang puso, hindi usapang laki o ng halaga. Ang usapan po dito ay usapang puso, kung paano kung paano makikita ng Diyos ang nilalaman ng iyong puso. Kung ikaw ba ay nagpapaasa o ikaw ba ay nagsisinungaling. Good morning, Sister Juliper. Kung ikaw ay nagpapaasa sa tao, kasi ang tao, pagka narinig ka na nagsabi ka nagbigay, kahit hindi mo yun ibigay, isipin paglipas ng panahon na nakapagbigay ka. Ang Diyos, alam niya kung ginawa mo talaga yon o hindi. Pag naglalagay tayo sa offering box, mapapansin natin, wala naman nakakaalam niyan. Itinatago natin yan sa kamay at nilalagay. Ang tanging nakakaalam na lang niyan ay ang Panginoon. No? Kaya mga kapatid, yung kalagayan na yon ay isang mabigat na bagay. Kaya huwag natin isipin na kaya natin mapagtakpan yung mga bagay na yan sa harap ng Panginoon. Sabi doon, hindi tayo nagsisinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Base doon sa ating binasa, sabi ni Pedro kila Ananias, nagsinungaling ka sa Banal na Espiritu. At hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Marami ayaw maniwala dyan. Bagamat
ipinakita na ng Biblia yung katotohanan ng Trinity. Good morning, Brother Julius Sales. Tulungan, Pastor Julius. Purihin ng Panginoon sa mga nakakaunawa sa kalagayan ito natin ngayon. Bagamat sa ngayon, marami pa rin ang pinipilipit ang salita ng Diyos na kung ano lang yung kaya ng tao, ay yun lang ang kanyang kayang gawin. Kaya nga, kung mangangako tayo sa Panginoon, yung kaya natin gawin, yung kaya nating ibigay. Pero alam pa rin ng Panginoon kung lilimitahan mo ang iyong kakayahan na ibigay. Kasi alam ng Diyos kung hanggang anong halaga yung pwede mong maibigay. At aasahan niya yun. Oo, pwede mo sabihin. Kunyari, ang kaya mong ibigay ay 1,000. Bawa, 1,000. Alam ni Lord yun na kaya mong ibigay yun at hindi makaka-apekto sa buo mong pananalapi yung ibibigay. Pero dahil alam mo na sinabi ng Diyos na pagka magbibigay ka at mangangako ka ay wag na hindi mo ito tutuparin. Kaya magpe-play safe ka. Siguro baka sabi mo sige po 500. Pero ang totoo, ang alam ng Panginoon, ang kaya mo ay mas higit doon dahil minsan naiisip mo na ganito ang ibibigay pero ikaw na mismo sa sarili mo at sa isip mo ang nagbawas na yon. Pero ipinaisip na sa iyo ng Diyos kung ano yung dapat mong ibigay. Nangyayari po yun. Kahit nung araw ay ganun din po ako na naisip ko, nagtatrabaho din kasi ako nung araw. May jeep din ako, meron din po akong negosyo. Doon sa pumapasok na pera na nakikita ko, alam ko kung magkano yung pwede kong ibigay, kaya kong ibigay ito. Pwede, maiisip ko, bigay ako ng 2,000. Ganun. Kasi kaya kong ibigay. Pero biglang nagkakaroon ng pagbabago sa isip. Bigla mong maisip, baka masyadong malaki yun. Bawasan ko na lang, hindi naman nila alam. No? Nangyayari yung pagbabago pa lang sa isip natin na natutwist na. Naisip natin, kung magbibigay naman tayo, parang okay na yun. Samantalang alam ng Panginoon na mas higit doon sa iyong inisip o yung sa iyong pinormulate o binagong plano na mas higit doon yung kaya mong ibigay. Kaya mga kapatid, hindi nalulubos yung yung pagpapalang tinatamasa ng isang tao dahil sa mga ganitong klase ng kaisipan. Mismo ikaw, alam mo sa sarili mo na ganito yung kaya mong ibigay. Huwag mo nang baguhin yon kasi yun yung ipinaisip sa iyo ng Panginoon at huwag kang mawala ng tiwala sa Kanya na ikaw ay kukulangin. Hindi po hindi pa susubok ang Diyos. Napakalinaw nung Kanya sinabi na kapag naibigay natin yung para sa Kanya at Kanya yun ay bubuksan niya ang durong awan ng langit, yung ikapo. At hindi natin masasabing taos yung ating pagbibigay kapag una, hindi natin naibigay yung Kanya. Yung Kanya nga yun Hindi natin naibigay Paano mong nasabi na yung mula naman sa iyo, nai-offer mo sa Panginoon ng tao sa puso? Kasi sabi sa 2 Corinthians 9, chapter 6 to 7, magbigay ng tapat. No? At gusto ng Diyos yung tapat na nagbibigay ayon sa puso, ayon sa
nasa ng puso. Kaya binabago nung salita na yun yung ano ngayon, yung pamantayan ng Diyos na ikapo. Hindi po pwedeng baguhin ni Lord yan. Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Walang binago ang Panginoon. Ang Old Testament ay hindi niya binago. Na? Ang tanging pagbabago ay yung paraan ng paghandog na kung saan inihandog ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa kaligtasan. No? Hindi na ikaw yung hahanap ng handog para sa kaligtasan mo. Tatanggapin mo na lang ang kordero ng Diyos na inihandog na dahil siya lang yung karapat-dapat sa lahat ng handog. Hanggang doon lang yung binago. Pero yung iba pa na utos ng Panginoon, umiiral. Yung Ten Commandments, nandun pa rin. Kahit yung pagkain ng maruruming hayop at ng mga malilinis na hayop, kung gusto mong gawin, pwede pa rin, hindi ka magkakamali. Pero kung kakainin mo yung mga dating bawal, hindi ka nagkakasala. Pero kung gusto mong gawin, hindi pa rin naman yun masama. Dati kasi bawal kumain ng hipon, yung mga Israelita, bawal kumain ng mga walang kaliskis, bawal kumain ng mga ibon na ibang klaseng ibon, no? Mga rabbit, bawal kainin yan, baboy, bawal kainin. Kung gusto mo naman na hindi kainin ngayon yun, no problema, wala namang magiging masama kung ayaw mo pa rin kainin. Hindi naman yun magiging hatol sa'yo. Pero kung kainin mo man, dahil sinabi na yan at nilinis na, pwede mo nang kainin ngayon yan. Hindi dahilan na nasabi yon binago ang kautusan. Kasi kahit gawin mo pa rin yung utos noon ng huwag kang kumain, pwede naman Kung gusto mo, ang kainin mo, chichirya lang Wala namang babawal sa'yo. Kung ayaw mo kumain ng baboy, okay lang yan. Walang problema, walang pipilit sa'yo. Okay lang, magtitiis ka. Ganun lang po yun mga kapatid yung ano yan Hindi binago ni Lord yan. Kaya lalo na yung pamantayan ng pagbibigay. Hindi yan binabago ng Panginoon. Kasi kailangan may pamantayan. Hindi magiging makatwiran ng Diyos o pantay ang Diyos pag walang pamantayan. Merong ceiling na tinatawag. Merong standard ang Panginoon. Pag inalis mo yung standard, magkano nila ibigay kahit mayaman, hindi na nila aabutin yung pamantayan ng Diyos. Baka pagbibigay sila ng masigit pa kaysa sa mga kaya ibigay ng mga mahihirap. Kaya mga kapatid, huwag nating iisipin na binago yun ng Panginoon. Yung sinabi sa 2 Corinthians 9:6-7 ay donation yon at mga offering. Yung ikapo ay iba, yung ikapo ay sa Panginoon. Ito'y hakbang ng pananampalataya para sa Panginoon. No? At kapag naibigay natin yon, yung sa Panginoon, kapag nagbigay naman tayo ng mula sa atin at ibigay mo na yung tithes, tapos merong bigayan ng kung anong bagay kailangan sa church, nagbigay ka, doon masusukat yung pagiging taos ng puso mo. Pwede mo nang masabing taos yung iyong ginawang pagbibigay. Kasi yung hindi sa'yo na kaya mong ibigay, talaga namang pati yung sa'yo, lalo mong kakayaning ipagkaloob. Kaya ang hirap nasasabi ng mga tao, taos yung kanilang pagbibigay. Pero yung sa Panginoon, hindi naman talaga nila nabigay. Paano mong i-claim sa sarili mong naging taos? Yung ibinigay mo, yung hindi nga sa'yo, hindi mo na ibigay. Tapos sasabihin mong yung ibinigay mo mula sa puso mo. Malabo po yun At ang Panginoon ang susuri sa puso ng bawat isa. Kagaya ni Ananias at ni Sapphira.
sinuri ng Diyos yung puso nila at hindi natagpuan na tapat. Mga kapatid, bagamat sila'y namatay, hindi ko sinasabing sila'y napunta sa impyerno dahil sila'y mga Kristiyano, tumanggap sa Panginoon, namuhay, lamang ay hindi naging tapat. Ang consequences nun, mga kapatid, ay hindi pang eternity, pang lupa. Yung kakulangan natin sa pagbibigay, baka tayo mga anak ng Diyos, hindi naman natin pwede i-judge sa mga tao na porque hindi ito nakapag-ikapo ay impyerno na. Hindi naman po ganun. Huwag po natin gawin yon. Hindi natin sabihin ng mga ganung bagay. Bagamat pwedeng pagmulan ng hindi mabuting bagay at pwedeng magpakita na talagang hindi pagiging totoo ng isang tao yung kanyang sinabi, hindi naman ganon kabigat. Pero nagiging mabigat dahil kamatayan yung sinapit ng dalawa. Hindi naman nawala yung kanilang kaligtasan, pero naging kapalit yung kanilang buhay. Ganyan din mga kapatid, pag hindi tayo naging tapat sa Panginoon, maaaring may kunin ang Diyos na hindi natin ikatutwa at magiging masakit para sa atin. Kaya pinakamabuti, ipakita natin sa Panginoon yung pagiging tapat natin sa Kanya at umasa tayo na hindi tayo kukulangin, lalo pang mas magiging mabuti yung ating buhay kapag ginawa nating tapat ito para sa Panginoon. Malawak na usapin po yung patungkol dito. Malawak na usapin, pero isa lang gusto ng Diyos, makita yung pagiging pure ng puso natin at maging tapat sa Kanya. Ano ba ang pagiging tapat? Yung lahat ng ipinaisip sa atin ng Panginoon, totohanin natin gawin. Sabi nga dun kay Ananias, diba, nung hindi pa sa'yo yan, nung hindi pa binibigay yan, sa'yo naman yan. Pero nung ibinigay mo yung kapangyarihan na gawin kung ano yung para dyan sa iyong ipinagbili, nasa iyo pa rin kapangyarihan. Dinaya niya. Ang sabi niya kasi, ibigay niya lahat kay Lord. Hindi naman niya ibinigay lahat, binawasan niya. Naging mabigat po yun. Kaya mga kapatid, huwag natin gagawin yan. Pagka yung ikapo natin, huwag niyo pong babawasan. Yung pong pangako ninyo sa Panginoon, huwag niyo paiikutin ng Diyos. Kung hindi yan nalalaman ng tao, walang problema po yun sa tao. Hindi naman niya alam. Kaya lang ang magiging problema, ikaw at ang Diyos. Ang nagiging category mo sa harap ng Panginoon. Lumilitaw na ikaw ay isang hindi tapat na saksi ng Diyos. Hindi po yun magiging maganda para sa isang tao. Magdudulot lang ito sa kanya ng problema. Kasi Diyos yung kanyang niloloko. Huwag nating paratangan ng Diyos na ganun bang kabagsik ang Diyos? Wala tayong magagawa. Diyos siya. Karapatan niya yun at kaya niyang gawin. Hindi natin pwedeng questionin yun. No? Mamumuti ang ulo mo, ang buhok mo. Mamumuti ang buhok mo. Saka po problema patungkol sa bagay na yan at hindi naman magbabago ang pagka-Diyos ng Diyos. Lagi ko nga sinasabi, saan ka magre-reklamo? Meron ka ba bang pwedeng ireklamo? Kung gaya ng mga ibang tao, reklamo ng reklamo. Ayaw sumama sa pagiging born again. Kasi ang Diyos daw natin ay mahigpit. Sila din naman ang may sabi, iisa ang Diyos. Ipinaglilingkuran natin kung sinasabi nilang iisang Diyos, dapat yun din yung iniisip nila na pinaglilingkuran nila. Hindi pwedeng magkaiba. Hindi po pwedeng merong Diyos na konsentidor at Diyos na mapagmahal. Ang Diyos na mapagmahal, nagtutuwid, namamalo. Ang hindi tunay na Diyos, yung nangungusinti,
Good morning, Sister Jen. Ang tunay na Diyos ay yung Diyos na hindi nangungusinti. Natural, ang tao, ipinapalagay lang sa sarili niya kung ano yung mas favorable, beneficial sa kanya. Ito lang yung kaya ko . Pero alam ng Diyos kung ano ang kapasidad mo. Mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang kapasidad ng bawat isa. Kaya kahit magbigay ka ng ninalalaman ng tao, alam pa rin ng Diyos na hindi yun ang kakayahan mo lang. Kaya maging sa pag-iisip, alam ng Diyos kung ano yung kaya natin. Kung nag-expect si Lord ng ganito sa iyo, at alam mo at pinaisip niya sa iyo, gawin mo yun. Kasi yun ang magiging leap of faith mo. Pag nagawa mo yun, talagang doon ka pagpapalain ng Panginoon. No? Salamat sa Diyos at natulungan kayo ng mga bagay nito. Isa lang idadagdag ko pang muli, mga kapatid, sa inyo. Sa paraan ng pagbibigay, may kanya-kanyang pamantayan. Ang bawat church, ang bawat relihiyon. Pero ang Diyos, isa lang ang pamantayan. Isa lang. Kailangan mong maging tapat sa Kanya. At tinuro na ng Diyos kung paano kung magiging tapat. Una, ibigay mo yung Kanya. At pangalawa, ibigay mo yung ayon sa iyong pasya. Yung pong hindi yun pasya mo. No? Ang pagpapasyahan mo doon ay kung bibitawan mo. No? Pero yung halaga, hindi ikaw ang magdidikta ng good morning, Sister Helen. Hindi ikaw ang magdidikta ng halaga. Ang magdidikta ng halaga ay ang Panginoon. Kasi alam ng Diyos kung magkano yung tinatangkilik mo. Sabi ng Diyos, ibigay mo yung 10 bahagi ng lahat ng iyong tinatangkilik. Alam ng Diyos yung tinatangkilik ng bawat isa sa atin. Kaya, delikado na i-manipulate yung patungkol sa bagay na yun. Ang pagdesisyonan mo lang, yung matitira sa iyo kapag nailabas mo na yung sa Panginoon. Mula doon sa natira sa iyo, doon ka magdesisyon kung paano ka magbibigay ayon sa iyong puso. Ang pagbabalik nung ikapo para sa Panginoon ay hindi ayon sa iyong puso. Ito'y ayon sa iyong pagsunod. Kung paano mo siya susundin. Ito'y ayon sa buong pagkatao mo. Amen? Hindi yun ipinapangako. Yung ikapo, hindi yun ipinapangako. Kasi alam na ni Lord yun kung magkano yung kanya doon. Bawa kumita ng 100,000. Alam na ni Lord yun kung magkano yung kanya doon . Ikaw, kung hindi mo yun ibibigay, nalaman agad ni Lord kung paano ka hindi naging tapat. Alam na ni Lord yun . Yung kikitain, yung pang sa buong 1 taon mo nga, alam na ni Lord yun kung magkano yung tatanggapin. Pag dumating yan sa iyo, mga kamay, inilatag yan ng Diyos at binigay. Pagsubok yan para sa iyo kung yung hindi iyo ay aangkinin mo ba o ibabalik mo sa may-ari nito. At mula doon sa iyong kaban, doon ka lang kumuha ng iyong ibibigay sa Panginoon. Mga kapatid, nung ginawa namin mag-asawa. Kasi mahigpit ang doropet dyan. At maganda yung ganung bagay dahil natututo yung mga miyembro. Mula nung ginawa namin yan, natapatin ko po kayo, ni minsan hindi nagkulang ang Panginoon. At hanggang ngayon, at sa darating pa, hindi siya magkukulang. Okay? Kung meron tayong gustong, yung mga tao sumusugal, sumusugal sa labas, nang walang kasiguraduhan, dahil maraming pwedeng chances
maraming kalaban. Halimbawa, ang naglaban ay 10. 10 ang chances mo. Pero 1% lang ang chance mo na manalo. Ganun yan yung pagtaya sa sugal o kahit saan. 10 kayo maglalaban-laban E di siyempre ang chances mo ay isa lang. Pero pagka sa Diyos ka tumaya, hindi lang 1% ang chance, 100% ang chance panalo ang taong tataya sa Panginoon. Huwag tayong tumaya sa panukala ng isipan. Huwag tayong tumaya sa parang husay ng ating isip na kaya nating i-manipulate yung Diyos. Malabo po yan. Si Ananias at si Sapphira, mag-asawa. Kaya kung ikaw ay may asawa, pinipigil ka ng iyong asawa, naudyukan ka kunyari ng banal na spirito, tapos may pumipigil sa'yo, napapigil ka, nako, huwag mong gagawin. Pati yung pumigil ay apektado. Mag-asawa, si Ananias, sinabi ng asawa, ito na lang bigay natin, naniwala yung isa, tinuloy yung kanilang plano, hindi naging mabuti sa kanila. Naging kasapakat siya o accessory to the crime. Kaya mga kapatid, kapag ka nagsalita kayo sa mga tao, huwag mo ibibigay lahat yan. Pati ikaw na nagsabi dun sa tao, apektado ka. Kaya hindi po ganoon ang paraan ng Diyos. Kung ikaw ay isang Kristiyano, magturo ka ng tama. Halimbawa, mayroon kang anak na mayroon kasi mga bagay na, na pumipigil. Binigyan ko na nga lang kayo. Kasi ganito, dagdag ko lang. Pasensya na sa konting oras. Kasi ganito, may mga tao ngayon na umaasa na lang sa bigay. Kasi siyempre, matanda na, halimbawa, sinusustentuhan na lang yan na siyempre yung nagsusustento naiisip nun kanya yung perang ibinigay niya itong sinustentuhan tapat sa Panginoon, binigyan siya ng halimbawa ganitong halaga, ibinigay niya yung ikapo niya, pag nalaman nung nagbigay, tapos umuungot pa uli itong nabigyan na parang siyempre kailangan wala ang hanap buhay. Maasa na lang talaga sa ibibigay ng anak. Naiinis ngayon yung nagbigay. Sasabihin, binigyan ko na kayo, binigay nyo pa kasi yung ikapo. Bakit ba kasi bigay ko na nga lang sa inyo yan, binigay nyo pa. Mga kapatid, pag ginawa mo yon doon sa binigyan mo, at sinabi mo, huwag nyo na ibigay yan. Naku, magkakasala ka din sa Panginoon. No? May mangyayaring hindi mabuti. Ang pinakamabuti, huwag nating hayaang mangyari yung masama sa ating buhay. Ikaw din ang nagtatarak ng punyal sa iyong katawan kapag ginawa mo to. Ikaw din ang nagpapahirap sa sarili mo. Kaya pagkapatungkol po sa Diyos, isa lang gagawin natin, maging tapat tayo sa Kanya. Hindi natin siya pwedeng ilokohin. We cannot outsmart the Lord. We cannot outweigh the Lord. Meron na siyang panukala. Buo na yan. Hindi na natin pwedeng baguhin. Wala tayong pwedeng pagdemandahan sa Kanya. Diyos po siya. Po, maraming salamat mga kapatid. Kung Diyos, mamaya po meron tayong gawain alas 7 ng gabi. Prayer meeting, magyaya po tayo. Isang paraan ng pag-eebanghelismo yung nagyayaya tayo sa church. Tayo po manalangin. Mapurihin po kayo. Dakilang Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat dahil ikaw ay isang tunay, tapat, hindi nagbabagong Diyos na nagiging dahilan para matuto kami sa lahat ng mga bagay na dapat namin matutunan. Kaya naman, Ama, patuloy niyo po kami samahan sa araw-araw, gabayan ng bawat sa Lord, lahat ng iyong anak na tumuhay ay humantong sa pagkaunawa at pagkatuto sa iyong mga salita. Bawat sa'yo makagawa ayon sa iyong kalooban, ang kanilang magiging pagtatapat
ay katunayan ng kanilang pananampalataya. Huwag nawang maisip ng bawat isa na ito'y kaparaanan ng manipulasyon, kundi ito'y paraan mo kung paano giginhawa ang bawat isa. Maraming po salamat, Panginoon. Purihin po kayo, gabayin sila, mga alis, mga maghanap buhay, mga mag-aaral. Tulungan niyo po ang bawat isa. Purihin po kayo, maraming salamat. Muli, Panginoon, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you all po. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa.